Tulfonati. Of course, natutuwa ako kapag may nanggigigil na parang sasabog sa puso. Tapos, padala bulaklak kapag tumaob. Sa Gossip Central gamit ang katotohanan. Mga politikong umaobiso sa kapangyarihan. Sila'y nagmamalinis ngunit nasa likod ng kasama. Ano gusto na umasa hanggang ngayon walang pakinabang. Mga pangakong binitiwan parang usok na naglaho. Mga pinangako di lang maulaklak. Pangako na pako tao pinagsasamantalahan. Ginawang laro ay sa laro, ngunit di nila alam may boses na ang mga tao. Boses na ang mga tao. Gossip Central, kasama mo kami. Di mapapatalo sa katarungan at katotohanan. Di kami susuko laban sa kasamaan. Hindi kami aatras sa mga payasong politiko. Mga pangakong iniwan, pinangako lang sa register na. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, alika, pag-usapan natin itong very interesting na naging topic ni Caillou just few days ago nung nag-live siya. Actually, I was there, but I participated sa kanyang live and gagamitin ko rin yung word na ginamit niya. Interesting. So, ayon nga sa kanya rito, sa kanyang title, Move It Rider, kapangyarihan ng RTIA na linisin at dumihan ang pangalan ng mga tao. Kung papakinggan nyo ngang mabuti, itong maliit na linyang binanggit dito ni Kaayu, mapapaisip ka at mapapasabi kang, oo nga no. Tara, pakinggan natin si Kaayu tapos magre-react tayo. Actually, hindi lang, nag-spark yung thought na ito dahil sa mga sinabi ni Paco sa kanyang live na mas lalong inapoyan nito ni Kaayu. Diba? Oh, pakinggan natin. Basta may nag-send sa akin ito. Sabi ko, okay naman na yung ano ni Atty. Libayan. Ano rin naman yung kay Paco. So, ba't ko pa ito i-content? Hindi ko gets. Tapos, napa-interesting ako. Bakit? Pakinggan nyo to! Hindi siya mag-public apology. Ito pala malilinis ang pangalan nyo kasi milyon kumakapalag dito. Ulitin natin. Man sa imam, kahit di siya mag-public apology, ito pala malilinis ang pangalan nyo kasi milyon kumakapalag dito. Ulitin natin. Facebook. Ito naman sa imam, kahit di siya mag-public apology, ito pala malilinis ang pangalan nyo kasi milyon kumakapalag dito. Eto guys, no? Dahil nga nag-aaral tayo ng batas, and ano yung ba kung gaano ka-complex ang pag-aaral ng batas? By the way, shoutout kay Mang Tem, yung namimiss na kita, Panyero. Ilang araw na tayo hindi nakakapag-live yun. Nag-family day ako kahapon together with my relatives at saka grabe yung back pain ko. Ayan. Anyway, ayoko nang mangako. Basta bigla na lang kami nga ano ni Mang Tem yung okay guys, di ba, alam niyo yung common na alam nating mga Pilipino is that pagka meron tayong sabihin na lang natin grievances sa ating mga kakilala, kaibigan, transaction or whatever, di ba? The first thing nating ginagawa, madalas if not always, is pumunta ng barangay. Di ba? So pagpunta natin ng barangay, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makapag-usap together with yung tao na meron tayong grievances. Okay? Sa barangay, we try to patch things up. We try to find an amicable agreement with the other parties. Diba? Other than that, meron din tayong tinatawag na ADR or Alternative Dispute Resolution. Mainly sa mga ADR, okay? Dito, ang ginagawa dito guys is ang mas madalas na nagiging kliyente ng ADR or Alternative Dispute Resolution ay patungkol sa mga negosyo. Okay? Kung meron kang gustong singilin na tao, ano yung mga kailangan nilang gawin na hindi nila nagawa based dun sa mga contract.
So, pwede kayong pumunta sa may mga law firm. So, maano nyo lang yan guys sa isang law firm. Ang alternative dispute resolution, meron din po under ng DOJ. Pero hindi pa siya ganun ka-practice dito sa Pilipinas, but they do exist. Sabi ko nga, pag ako ay naging abogado at magkaroon ako ng law firm, most probably I'm going to offer that kind of service. Pero ano ba ang pagkakapareho nung dalawa na hindi nangyayari dito sa RTIA? Number 1 po, ang mga usapan dyan sa mga yan, no, between sa lupon at sa ADR, whatever information na meron dyan, those are highly confidential. Okay? Pangalawa, sino lang ba ang pwedeng na andon sa loob ng isang conference room whereas yung mga tao ay nag-uusap-usap? Mga party of interest lang. Yung mga involved lang na tao. Yun lang. Actually, sa lupon bawal nga abogado eh. Bawal kang magbitbit ng abogado. Pero, pagdating sa ADR, pwede po kayong i-represent ng isang abogado. Okay? So, with Raffy Tulfo, 1, wala ka ng confidentiality dahil exposed ka na. Pangalawa, may abogado ba nandyan? Siguro may natatawagan. Well, hindi siguro. May tinatawagan siya kung kailangan niyang tumawag. Pero sino ba ang nag-i-impose sa agreement? Gaano kadalas na hindi si Raffy Tulfo ang nag-i-impose ng agreement? Gaya ng nangyayari to. Sa pananaw nyo ba? Gaya nga ng, okay, babalikan natin. Nasabi ko to sa mga sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi ko, actually, ni-remind ko lang sa kanila, yung sinabi ni Kong Marcoleta. Ano ba sinabi ni Kong Marcoleta? Kung ano man ang pag-uusap dyan sa loob ng RTIA ay hindi po legally binding. Hindi gaya po ng ADR at saka ng salupon. Pareho po yung legally binding. Okay? Pero yung usapin ng paghihiwalay na wala na kayong pakialaman, that is a different story. Okay? That's a different story. Pag halimbawa, nagpabarangay na kayo, nagpa-ADR na kayo, hindi ka tumupad sa usapan kung ano man yung naging agreement nyo. Kung sino man yung dehadong party, pwede po silang lumapit na sa korte para i-file na hindi po tumupad sa usapan yung kausap ninyo. Dito kay Raffy Tulfo, sa tingin nyo, pag hindi ba tumupad sa usapan, ang tao nakausap ninyo, pupunta lang kayo sa korte gaya ng paano yung benefit nyo kung kayo ay nagpabarangay na lang or nagpa-ADR. Hindi. Babalik ka sa barangay, babalik ka sa ADR, pupunta ka ng ADR tsaka barangay. Dahil yun lang pong i-recognize ng mga korte. Diba? Balik tayo kay Kayo. Well, last na. Sabi ko naman sa ma'am, kahit di siya mag-public apology, ito pala malilinis ang pangalan nyo kasi milyon po makapanood nito. Another thing. Bakit sa tingin nyo, pagdating sa lupon at saka sa ADR, pagdating sa mga conflict na ganyan, bakit sa tingin nyo may confidentiality? Dahil ang estado natin, guys, nire-respeto ang right to privacy natin. Ito ba may right to privacy? Yung ganito. Nagkakaroon ba ng right to privacy ito? Anong nangyari dito? Ginawa ng kwento si Sir nung babae dahil nabwisit lang siya. Tama? So, may krimen na nangyari. Kung titingnan natin, guys, yung rights of the accused, which is mamaya papakita natin. Balik tayo kay Kayo. Dito palang malilinis ang pangalan. Isn't that interesting? Christina, hello po Ma'am Christina. May milyon ang umaasa kasi milyon na makapanood nito. He knows
He knows. You got it. What does that mean? Hang on. Ulit natin. Sabi ko naman sa ma'am, kahit di siya mag-public apology, ito pala malilinis ang pangalan nyo kasi milyon po makapanood dito. Tama naman dyan si Raffy Tulfo. Nag-agree ako sa milyon ang makakapanood. Pero not because dinala niya yan dyan sa RTIA. Which, by the way, no? Constituency work. Ano nga ba ang ano? Ano nga ba ang legal authority ni Raffy Tulfo sa ginagawa niya? Si Kong Marcoleta din nagsabi niyan. Raffy Tulfo and his program has no legal authority. This is why kung ano man yung agreement nila dyan is not legally binding. Interesting. Kaya ako napaganon. As in talaga napaganon ako habang nanonood kay Paco. Interesting. May question ako sa'yo, Idol. Kung naniniwala ka na even without the public apology of that person, is malilinis yung pangalan niya mga yan because yung programa mo, does it also follow na kayang sumira ng reputasyon at ng tao ng programa mo? Ito naman tanong ko kay Kayo, tsaka kay Paco. With that thought in mind, yung pagkasira ng pangalan ni Attorney Libayan sa pagpapakalat ng mga vlogger ni Idol Raffy about sa 32 counts of copyright strike or infringement. Ano kayang ibig sabihin nun? Sinira nila yung pangalan ni Attorney Libayan. For saying that, pinapalabas nila, no, na meron kasalanan si Attorney Libayan because nakasuhan. But dahil na-dismiss, yan ba yung sinasabi natin na, sabihin na lang natin, ano lang to, no? Ina-apply lang natin yung logic dito. Again, balikan natin yung sinasabi ni Kaayo. Person. Kung naniniwala ka, Wait, nagtanong siya kay ano. interesting. May question ako sa'yo, Idol. Kung naniniwala ka na even without the public apology of that person, is malilinis yung pangalan niya mga yan because yung programa mo, does it also follow na kayang sumira ng reputasyon at ng tao ng programa mo? Kahit hindi ma-prove? Eto. Apply natin yung case ni Attorney Libayan. So, pinalabas ng mga vloggers ni Idol na meron 32 cases of copyright. Tama? Okay. Ang interpretation ng ibang tao doon, may kasalanan agad, no? Si Attorney Libayan. Although hindi siya nilabas sa programa ni Idol. Pero ang involve yung programa ni Idol at si Idol. Tama? Ngayon, pinangalandakan nila yan, sinampal nila paulit-ulit kay Attorney Libayan. All of a sudden, na-dismiss yung kaso. Yung ikinaso kay Attorney Libayan. Pwede ba yung mag-apply dito sa tanong ni Kayo? You know it. You know it. The other question is,
Yung paglinis ba at saka yung pagsira, ano ang intensyon? 'Pag nasira ba yung pangalan mo, let's say for example, nalinis ang pangalan mo, nakuha mo ba hustisya mo? Nalinis mo nadumihan yung pangalan mo, nabigay mo ba yung hustisya ng kabila? O pupunta rin kayo sa barangay, tapos magkokortihan din kayo? So, saan ka ba talaga nakakakuha ng hustisya? Sa programa ni Idol o sa mga totoong korte? Tanong ko lang 'yan. You know it the whole time, dude! Kaya napagana ko parang, so he knows, right? Trial by publicity, nicely bang, sir. So, a person being complained. Bakit kailangan mo magtanong ang mga question mahirapan sagutin si Idol? Well, I need to ask. O kung kaya maglinis, kaya ding dumumi. Exactly! Exactly. Sa totoo lang, simple application lang 'yan ng sa bahay, 'di ba? 'Pag may bata ka sa bahay, ikaw, kaya mong maglinis. Yung bata na naglaro, kaya din niyang iligpit yung yung mga kalat niya, 'di ba? Simple application of logic. Pero imagine niyo natumbok nila Paco 'yan. He knows what his channel can do. He knows it. And he used it. Let's derive something from there. Sabi mo, Idol, kahit hindi mag-public apology yung babae, malilinis yung pangalan nila dahil milyon-milyon nang nanonood. Okay? Ito naman medyo sa side lang tayo, sa side note lang tayo. Punta tayo dito sa blog site ni Attorney Libayan. So ngayon, lumalabas itong si girl na nagpakalat ng kinemerut na storya niya na walang kakwenta-kwenta, siya na ngayon ang magiging accused. So, kung halimbawa, itong si ate, napapunta sa trial, kinasuhan, ang balita ko, plano siyang kasuhan ng PNP. Hindi natin alam kung magtutuloy din magkaso itong mag-asawa, dun sa yung biktima niya. So, ayon nga rito sa blog site ni Attorney Libayan, rights of the accused during trial. So, what are the 9 rights of an accused in a criminal proceedings? Number 1, to presume innocent until the contrary is proved beyond reasonable doubt. First question. Diyan sa nangyayari, na-exercise ba ni Idol na yung yung taong yan ay inosente? O nai-interpret na ng mga tao na itong taong to ay guilty? 'Di ba? Kung sa criminal proceedings nga sa loob ng korte, ginagalang pa rin ang presumption of innocence. Pagdating diyan sa loob ng programa ni Idol, ganyan din ba yung nangyayari? Number 2, to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Nangyayari ba yan? Kasi nga, di ba, every time na may reklamo dyan kay Idol, nagkakaroon ng trial by publicity. We deserve a public trial. Karapatan natin yon. Pero, iba ang trial by publicity sa public trial. Sabi rin dito, to present and defend in person and by counsel at every stage of the proceeding from arraignment to promulgation of judgment. Yan ba? Halimbawa, using that example, meron bang abogado si ate? 'Di ba? The very minute na ikaw ay uhulihin, babasahan ka ng Miranda rights at kasama dyan,
binabanggit ng arresting officer ang iyong karapatan to have a counsel. Mm. Number 4, to testify as witness in his own behalf but subject to cross-examination matters covered by direct examination. His silence shall not in any manner prejudice him. To be exempt from being compelled to be a witness against himself. Nangyayari ba yan? Tuwing nagagawa ng trial by publicity, itong si Idol? Mm. To confront and cross-examine the witness. Ito naman, somehow ginagawa to ni Idol, no? To confront and cross-examine the witness against him at the trial. Either party may utilize as part of the evidence the testimony of the witness who deceased out of or cannot with due diligence be found in the Philippines, unavailable or otherwise unavailable to testify. Given in another case or proceeding judicial administrative involving the same parties and subject matter and adverse party having the opportunity to cross-examine him. Number 7, to have a compulsory process issued to secure the attendance of witness and production of their evidence. So far, kung gagamitin natin itong issue, yung current issue, yung pinag-uusapan natin with Kayo and Paco, may ebidensya naman na pinakita sila. No? Yan, to have eto sobra. To have a speedy, impartial, and public trial. Yun nga lang, sa sobrang speedy, nakakat the process. Sa sobrang impartial talaga ba? May impartiality ba dyan? I don't know. Minsan hindi ko nakikita yung impartiality ni Idol, no? Public trial by publicity ang ginagawa niya. To appeal in all cases allowed in a manner prescribed by law. So obviously, number 9, hindi na yan applicable. Diba? Balik tayo rito. So, imagine niyo, no, gaano karami ang rights of the accused during trial ang applicable sa ginagawa ni Idol pero hindi nasusunod. Diba? It means, kapag sinabi mong inosente yan, then it follows malilinis ang pangalan nila. They can use that video para sabihin, nalinis ko ang pangalan ko. Pero ang tanong dito kayo, save ba yung weight ng sinasabi ni Raffy Tulfo na pag sinabi niya, no, pag napatunayan niya itong mga taong ito ay inosente, do you really think it is the same kung magkaroon ng trial at hindi favorable dito kila kuya yung judgment? Pwede kasi mangyari yun eh. 'Di ba? Halimbawa lang We're trying to be complex. We're just trying to think out of the box of other scenario. Halimbawa, hindi man ito, pero halimbawa, no? Sabi ni Idol, bakit, I remember, no, yung nanghabol ng taga, if you recall that episode. Question niya yung isang piskal. Bakit daw, nilapitan, or rather, bakit daw binigyan daw ng probable cause na attempted homicide, something like that. Yan. If you recall that. Alam ko may nag-cover nun eh. So, yan. Gaya ng ganong senaryo. Kini-question ni Raffy Tulfo ang isang piskal, isang prosecutor. At talaga naman, sobra niyang sinabon yung fiscal na yun. He's trying to make the person innocent sa mata ng publiko, pero iba ang sinasabi ng batas. Naintindihan ba natin lahat? 'Di ba? So pag nagbigay ba si Raffy Tulfo ng verdict na inosente yung tao na yan, does it also follow pag nagkaroon ng trial yan, nagkaroon ng hearing yan, naging kaso yan, should we expect na pareho din ang magiging result yan pagdating sa korte? 'Di ba?
tignan mo yung Rafi Tulfo in action. Pinanigan ako ni Idol. Dati kasi, nung unang panahon, nung bata pa ang mga Hapon, ang sinasabi is dismiss lahat ng kaso ko. Ayan. Pero ngayon, Ngayon, Jan, tingnan mo yung video. Inosente ako. kasi sabi ni, Parang yung sinabi doon sa divorce nung kasama ni Kong, yung justice doon, si Kong Marcoleta. Kapag naglagay ka ng divorce is another social institution as a rival doon sa marriage family institution, right? Yeah. As rival. You are doing it too sa justice system as rival. Right? Kasi lumalabas dito, ikaw mismo nagsabi, magiging inosente yan dahil maraming nanonood. Malilinis ang pangalan niya. Jan. Question. Paano yung mga instances na hindi man lang nag-follow up ng kaso at pinabayaan nyo lang at the same time yung complainant ang diniin mo? Sabi mo kanina, dahil dyan, malilinis yung pangalan niya. O para doon sa mga taong yon? Nalinis ba yung pangalan ng mga kinomplain o hindi? ang tanong, Kayu, ibig sabihin ba ni Idol Rafi, pag madumi ang pangalan mo, punta ka lang sa RTIA, malilinis na? Ganun ba yon? And perfect example, Taiwanese ginatasan ng Pinay. Search it, Idol. Alam mo kung anong meron doon, Idol? Ano? Yung cyber libel ay hindi pumasok dahil kung meron man daw kailangan i-demanda, yung RTIA yun kasi kayo yung nag-publish. Hindi yung mga taong nandyan. Hindi ba lalo mong ginugulo yung mga bagay-bagay lalo na sa justice system? Hindi niya naiisip? Na sinabi ko na yan dati. Mao-convert yung isang tao into public figure because of your program. And then if they're going to sue you, mahirapan sila, kailangan nila i-prove yung actual malice. And for example naman, gustong magkasuhan sa labas itong dalawang to. Mawa, inabandon nyo na, pinabayaan nyo na yung content or yung kasong yan. Magkakasuhan ngayon sila. Cyber libel yung Ang tanong dyan, Kayo, gano'n na ba karami yung mga inano nilang magkasuhan na hanggang sa nagkaroon ng judgment, nandun talaga sila? Kasi doon mo makikita yung malasakit ni RTIA eh. 'Di ba? O pag na-endorse na ba nila o na-refer na nila yan sa tawag dito? Pag na-refer na ba yan nila, doon na ba nag-e-end ang kanilang jurisdiction? Jurisdiction talaga. Doon na ba nag-e-end ang kanilang commitment sa mga taong lumalapit sa kanila? nawa nung sabi natin tunay na cyber libel. Kaso kayo yung nag-publish. Paano yun? Nakita mo na kung paano mo ginugulo.
Nawala ng power ang courts kay Idol. Siya na ngayon nagbibigay ng guilty verdict or otherwise. Ako na naman yun, di ba? He is aware of the impact sa program niya. Yes! He said it himself. Oh, Okay, sabi ko naman sa ma'am, kahit di siya mag-public apology, ito pala malilinis ang pangalan nyo kasi milyon po makakapanood dito. Alam mo, parang lumalabas patuloy dyan, ano? You have to prove your innocence sa milyon tao. When in fact, tayong nanonood sa kanila should not even give a damn about it. It's none of our business. Diba? This is why meron tayong tinatawag na sub judice rule. We don't talk about a case na on trial. Kasi ayaw nga ng mga korte, okay, one of the reason why they don't want to, people to be talking about mga cases na on trials because ayaw nilang ma-influence. Which is, well, hopefully hindi naman mangyayari talaga yun. Ano? They cannot influence judges, which is basically pag-uusapan natin later on na nagkakaroon ng influence ang pera sa mga desisyon ng ibang judge. 'Di ba? Interesting. kahit di mag-public apology, malilinis ang pangalan niya kasi milyon-milyon. So it means, teka, habang pinapanood nila yan, ano ba yung makikita nila dyan? Ha? Na nag-side ka at sinabi mong inosente siya, tinawagan mo yung boss, right? So it means kung ano yung decision mo dyan sa programa mong yan, sa bawat ere mo, yun yung verdict. Yun yung ruling lumalabas. Mm. So if you can actually clean his name by just willing, Ito lang yun, ano? Kung gagamitin nga natin itong logic na inaano sa atin ni Kayo dito. Kung kaya nga naman talaga ni RTIA or ni Idel, tilinisin ang pangalan nitong rider na ito, definitely, nasira na rin niya yung pangalan nung nagreklamo. 'Di ba? Hindi niya sinira dahil siniraan niya. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Nasira dahil publicly nangyayari ito. Napapanood ng milyon-milyon. Kaya tama rin naman yung sinasabi ng mga nanonood kay Kaayo at that time. Kung malilinis ni Idol ang pangalan ng taong to, definitely yung pangalan ng babae, sira na. 'Di ba? Imagine niyo na lang guys, ano, gaano karami ang mga nagfa-file ng kaso sa korte na hindi natin alam na itong tao pa lang ito ay convict. Korte lang ang nakakaalam na may conviction yung taong yun. Nag-guilty yan dun sa kinaso sa kanya. Maliban dun sa mga party of interest. Pero tayong publiko na hindi natin kilala yung taong yun, wala tayong kaalam-alam. Kung hindi nga naidyaryo yung ano ni Raffy Tulfo, how would we know na years ago na siya pala ay sinampahan ng kaso? Ganon nire-respeto ng mga korte ang mga accused, yung privacy nila. Kaya nga pinopresume silang innocent until proven guilty. Visit kayo sa batas natin. Website ni Attorney Libayan. Batasnatin.com. Dito makikita niyo yung rights niyo as an accused. Diba? Balik tayo. your power at sabihin inosente yung rider nyo at he actually cleaned his name, can you actually do the reverse? Can you actually destroy a person, an innocent person, just sa programa mo? Can you actually destroy a billionaire sa programa mo? That's my point simulat sa pool. I would rather have
that kaysa pagiging billionaire. Sagutin ko na yan. Ano yung nangyari sa mga Iliana na tinawag na scammer? Anong nangyari kay PFC Canlog? Diba? Hindi siya ang dahilan ng pagkamatay ni Canlog. Pero nasira niya ang pangalan ni Canlog. Diba? Sa pagtawag niya, nag-release nga ng manifesto yung mga yung mga taga-AFP, yung mga retired AFP generals. So, meron tayong na-prove. Alam ni Idol na his program can clean a name of an accused. Right? Yes. At the same So time, we can also prove the opposite. He can actually prove. And he can actually make it appear that someone is guilty. anyway guys, ang ganda ng discussion with Kayo at saka with Paco. I think pinakita rin niya rito yung pero ayan. I don't know how many of you will agree dito sa sinasabi ni Kayo. But ako definitely 101% nag-agree po tayo sa kanyang mga naging analysis dito. Kaya nga dapat laging iniisip ni Idol Rafi yung iniwan na message ni Uncle Ben kay Spider-Man. Great power comes with great responsibility. 'Di ba?